Hindi lalago yung negosyo namin kung kami lang yung magtatrabaho. Dito ka sa kwento ni Long at samahan niyo ako matuto sa mundo ng pagnenegosyo. Isa sa hirap kaming gawa ng paraan sa ngayon ay kung paano mag-hire ng tao. Kung paano namin ipapasa unti-unti yung mga kailangan gawin sa negosyo para mas makapag-focus kami sa mga bagay na mas importante. Sa Events Rental Hub kasi nagpaparenta kami ng gamit para sa events. Di lang kami limitado sa tables and chairs. Meron din kami photo and video booths at iba pang mga gamit. Kaya kung interesado kayo, message nyo lang kami sa page. May mga araw na sobrang daming inquiries at bookings. Kaso, hindi kami makapag-commit lalo kung kailangan ng mga tao para mag-set up. Kami lang din kasi yung nagbubuhat, nagsiset up, naglalaba, nagtutupi at sumasagot sa inquiries. At bilang may-ari ng negosyo, gusto namin na maging hands-on. Dahil dito, makakasiguro kami na maayos yung pakikipag-usap sa client, maayos yung service na mabibigay namin at makakaiwas kami sa aberya. Dahil memorize na namin kung ano-ano yung mga bagay na kailangan i-consider kada event. Oo, importante ang maging hands-on pero parang hindi pwede sa katagalan. Dito kasi papasok yung kaibahan ng low-value activities versus high-value activities. Maganda sana kung nakafocus lang kami sa pag-close ng bookings at pagkuha ng mga clients. Tapos mag-a-assign na lang kami ng mga tao para i-set up o mag-deliver ng mga gamit. Oras kasi yung isa sa pinaka-importanting asset ng negosyante. Dahil imbis na mapagod kami at maubos yung oras sa kakalaba, kakaset up o pag-aayos ng kung ano-ano, mas maigi na kumuha na lang kami ng tao, i-train sila para sila na yung kumuha ng mga gawain na yun. Dapat mas binibigyan namin ng oras yung pagmamarket para maka-attract ng clients papunta sa negosyo namin, pag-build ng relationships o pag-expand ng network, at pag-strategize kung paano namin papalakihin yung negosyo. Kumbaga dun sana kami nakafocus sa activities na makakapagpasok na mas malaking revenue sa negosyo. Pero syempre hindi ganun kadali yun. Meron naman kaming kamag-anak at mga kaibigan na pwedeng hingan ng tulong. Kaso nga lang, parang sideline pa lang sila sa amin dahil may kanya-kanya rin silang trabaho. Tsaka hindi pa kasi ganun kalaki yung kinikita namin sa negosyo kaya hindi rin namin afford na magpasahod ng regular employee. Pero yun lang, sana sa mga darating na buwan, makabuo rin kami ng sistema sa negosyo. Sana mas lumaki pa yung kinikita at mas maging consistent para naman makakuha na kami ng regular na employee na makakatulong sa amin para mas mapadali yung trabaho. Dahil tingin ko isa to sa kailangan namin gawin para mas lumago pa yung negosyo.